First, we ask our former colleague, the Honorable Egay Erisi, sir. Thank you and good afternoon, Mr. Chair. Medyo hindi na sanay. Ganun din po sa mga honorable members of this committee. Good afternoon sa COMELEC and other resource persons. Good afternoon. Alam nyo, I've been a member of the Suffrage Committee for so long. I've been also a member of the Congressional Senate Committee on Automation for so long. Tumatakbo po ako, nagpa-participate ako sa election since I was 15 years old. And honestly, pinaka-honest na election na nasalihan ko nung ako ay tumakbong Kabataang Barangay Chairman sa aming barangay. Taasal na ng kamay. Pero walang gastos, walang vote buying. Walang vote buying. Anyway, naranasan ko rin po yung manual elections in 2001 when I first won as a congressman. Na-delay po ng 3 months yung aking proclamation. Dahil, alam nyo naman, pagka manual, talagang mabagal. Lalo na kung may mga problema. 2013 po, yung first, nung una po akong, 2013, nung una po akong manalo in a automated elections, na-protesto po ako. So, nagbilangan after sa House Committee on Electoral Tribunal, at kung ano naman yung lumabas sa resulta, halos yun din yung lumabas sa manual counting. May depression man because of the shading. Marami pong allegations against automation since sa Suffrage Committee, pati po sa Senate Congressional Committee for Automation, pero wala namang talagang napatunayan. Walang napatunayan. Even in the random manual audit, okay naman lahat. 98%, 99%. So, siguro, yun na yung pinakamagandang nangyari sa election system natin, yung automation. Kaya wala po akong bilang kinatawan ng Action Democratica, we are for automated elections. Papasalamat din kami sa Action Democratica sa mga reforms na ginawa ng committee na ito. We appreciate that. Pero meron po kaming concerns about yung nangyayari po ngayon na bidding sa COMELEC. Unang-una po, ang ayaw namin, magkaroon ng kaguluhan sa elections dahil, our party and our candidates will be spending so much time and money for these elections. So ayaw namin magkaroon ng kagulo. Ayaw din namin, lalo na, magkaroon ng failure of elections. Pero ang concern po namin, yung single loan bidder, yung MIRO, ni-research po namin, may malaki pong problema. May malaking problema. Una, sa Congo Democratic Republic, sila po nag-conduct ng elections for 2018 and 2022. Pareho po nagkaroon ng problema. 41% ng kanilang machines ay nag-fail. At maging ang embassy ng South Korea ay na-express ng concern na baka ang kontrata ng MIRO with the Congo government will affect the democratic elections in Congo. Sa Congo po, dapat ang elections June. Naganap po yung elections December. Bakit? Hindi nagampanan ng MIRO yung kanyang ipinangako na timeline. Mabuti na lang sa Congo, merong pwedeng i-postpone ng elections. At ayaw po mangyari ng aming partido na ma-postpone yung elections, kahit na isang araw. Sa Iraq po, ganun din, 70% po ng machines ng MIRO
ay nag-fail. Kaya po nag-revert sila into manual elections. Nung last December elections sa Congo po, bago po lumabas yung resulta ng elections, it took 2 weeks. Parang mas mabilis pa yung manual. Pangatlo, ang local partners ng Miro, St. Timothy Construction, wala po kaming nakikita na experience sa elections. Ang experience mo nila, government contracts. They are good in bagging government contracts. Pero sa election po, ang kanilang asset, they have 7 billion. Sa kanila pong amended statement sa SEC, 7 billion mahigit yung kanilang capital. Yun po yung pinaka nakikita lang namin na asset ng St. Timothy Construction. Ganon din po yung partner nilang IT, wala rin pong experience sa elections. So, ang Miro po, wala experience sa Philippine setting. So, tatlong kumpanya na wala lahat experience sa Philippine setting ang magko-conduct po ng ating elections sa ngayon. Pangapat, yung pong Smartmatic. It po dinisqualify ng COMELEC because of allegations of bribery. Nabanggit nga kanina. Pero sa ngayon po, wala pa talagang conviction in the Philippines or in the US. Pero because of the allegations, okay yun. Tinanggal natin. Pero ang Miro po, ay nagkaroon din ng allegations. Sa South Korea, in fact, yung gaya ng binanggit kanina ni Honorable Manuel, may allegation po na nagkaroon sila ng bribery, kaya nag-resign yung COMELEC secretary ng South Korea. Kung patas po yung ating parameters, kung dinisqualify natin yung Smartmatic because of allegations of bribery, then we have to disqualify Miro because of allegations of corruption. Panlima, if I remember right, sa lahat ng automated elections, hindi gumasta ang gobyerno ng 5 billion. It is the first time that we were spending almost 18 billion for an automated elections. 18 billion. Talagang nakapagtataka. Kaya siguro po, ang rekomendasyon natin sa Committee on Suffrage, dapat siguro busisiin din yung bid. Compare natin kung ano yung machine na ginamit nila sa Congo, ano yung gagamitin nila dito sa Pilipinas. Siguro po dapat i-canvas natin. Magkaroon ng technical committee para makita natin kung yung kanilang canvas tama sa presyo ng information technology. Dahil kung hindi, nakita nyo, biglang bibili ng bid forms, hindi magbibid. Sa tagal ko sa gobyerno, 20 years old pa lang ako, empleyado na ako ng gobyerno, pag may mga nag-a-atras ng bid, binabayaran. Binabayaran yan. Maski ngayon sa ating bidding, pagka umaatras, binabayaran. Pero mo bibili ka ng bid, mamumulang ka, tapos hindi ka naman masasali. Di ano ibig sabihin noon? Baka yung laki ng bid na yun, kasama na yung pambayad. So yan yung nakikita ko na problema na dapat po siguro suriin ng Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Kinakabahan po kami na kung hindi talaga kakayanin, gaya ng ginawa sa Iraq at sa Congo, magkakaroon ng mga failures, isa tayo sa magiging mga banana republic pagdating po sa eleksyon. And it is the legacy of Chairman Garcia, yung mangyayari sa 2025 elections. So, palagay ko po dapat tulungan
ng Committee on Suffrage, yung COMELEC, pagdating dito sa pagsusuri na ito. Salamat po. Thank you, Honorable Erice, and well taken sa mga suggestions mo. And we will endeavor to look into it, of course, with your help. And of course, the help of all the members. Kasi by February 13, meron na naman tayong meeting. The chair, Garcia, committed to be present during that time. Kaya we'll be inviting you again para mas maganda andyan siya mismo, Honorable Erice.